Tikman din natin ang kakaibang tinolang Ilocano. At gaya ng tipikal na proseso sa paggawa ng tinola, gumamit ako ng sibuyas, bawang at luya. Matapos isang kutsa ang karne ng manok, ihahalo na natin ang panimplang magpapa-Ilocano sa tinola, ang bagoong isda. Dagdagan ng stock para sa sabaw. At pakuluan ng ilang minuto hanggang sa halos luto na ang manok. For this dish, gumamit tayo ng mga freshly harvested na papaya. So antayin lang natin lumambot yung karne at saka yung ating papaya. Pwede na tayo mag-serve. At sabaw na mas pinalinamnam ng buntot, Una, igigisa natin itong mga herbs, ano? Bawang, sibuyas, and then tatabi na natin siya. Pinrepare ko na yung ating celery, patatas, carrots at saka sili. Ito naman yung tanglad, no? Yan na siya. Tama-tama lang, hindi siya naghiwalay. And then itong clear soup, ihahalo na natin itong pinrepare natin ng mga herbs, no? And at the same time, lalagay ko na rin itong tanglad. Ito, pwede na rin natin ilagay para sumabay siyang lumambot. Patatas. Then we have our carrots. Pagkulo niyan, the rest of the meat na pinakulo natin at pinray natin, lalagay na natin dyan. Pagkatapos, unti-unti na natin lalagay yung celery, chili, kamatis, tapos lalagyan natin ng scoop of chigas. So ito yung lemon na pampalasa niya. Samantala, inihain ko naman sa inyo ang soup gawa sa pinagong, isang pambatong produkto ng mga taga Quezon. So basically we have here our pan. Lagyan lang natin ng kaunting stock. Saka natin lalagay yung ating meat. So at this point, nakikita natin medyo lumalabas na yung mantika niya. Perfect time para ilagay na natin yung ating bawang. Then, dedeglaze lang natin ng konting tubig. Pira-pirasuhin ang pinagong habang hinahalo sa sabaw. Kasunod nito, pwede nang ibuhos ang stock. So less than 15 minutes, meron na tayong masarap na sabaw. Ang sarap, Chef, sobra. Hindi ko prepare niyan, Chef. Nagluto niyan. Isa pang paborito nating activity kapag umuulan ay tumambay sa bahay at mag-marathon ng mga paborito nating palabas online. Perfect na ka-partner dyan, pika-pika! Tulad ng ashitaba and kuchay dumplings. We're just gonna fill this with some filling, making sure na meron tayong enough space para ma-close natin yung gap. And
And then using your fork, isisil natin to para hindi siya bumuka habang ini-steam natin. Kung Mexican ang theme ng movie night, gumawa kayo ng taco at corn tortilla. Yep, sinarapan mo naman masyado. O kaya naman mag-ihaw kayo ng barbecue in 28, 29, 30! And kung mapapansin ninyo, one of, siguro yung parang motivation ko sa pagpili ng gulay na sinasama ko sa steak is yung kulay. So definitely, bell pepper, maganda siyang pang-kontra lang doon sa iba pa niyang katabi. Kung ang pika-pika na gusto mo ay kakanin, puto kalasyaw na yan for the win! Ano sekreto niyo, ma'am, dito sa Bella's Puto Kalasyaw? According po sa DOST, ay yung sa water po namin. Kakaiba daw po yung tubig. Tubig sa kalasyaw? Opo. Yun daw po yung pinaka-sikreto din ng puto kung bakit ganyan kasarap yung puto namin. So ito hindi umalsa? Hindi. Okay, imalte. Imalte. Opo. Parang Ilocano, no? So rice pa rin siya, pero yung texture niya parang Parang kutsinta. Opo. Tapos may buko po. Opo. Oo, ano? Kakaiba siya. At para sa mga naghahanap ng deep fried dish na may spicy kick, subukan nyo rin itong crispy glazed mushroom. So we have here our eggs. Yan yung magsisilbing wet ingredient natin para kumapit yung seasoning ng ating mushroom. So ito toss lang natin yun dyan. Just to coat. Then we'll add in some pepper. Some salt. So ito yung ating onion powder. Garlic powder. Toss lang natin. And then, potato starch. Kung wala kayong makuha ng potato starch, pwede kayong gumamit ng cornstarch. Toss nyo lang hanggang ma-coat lahat ng surface area. And then pwede na tayo magprito. Sound check. Crispy. Wala. Sound check. Ang sarap. Parang karne. Hindi ko alam yung mushroom yan. Hindi ko isipin yung mushroom. So, ready na yung ating crispy mushrooms. Yung sauce naman o yung glaze ang gagawin natin. So, butter muna tayo. Oyster sauce, sweet chili sauce, and honey. Siguro pag na-reduce natin yung liquid o yung mixture na meron tayo doon sa ating pan, saka na natin pwedeng i-toss yung ating mga crispy mushrooms. And then, finish lang natin siya with sesame seeds. Ayan o. Ito. Ay, vlog. O, tingnan niyo po, vlog. Oh, ang sarap, chef, sobra. Ikaw nag-prepare niyan, chef. Ha? Nagluto niyan. Broccoli natin eh. Kapag ganitong maulan, papakanin ka talaga kapag masarap ang ulam. Rice. Ang mga perfect na kapartner ng kanin ang susunod na pida sa ating yum pilation. Chicken at kanin. Yan ang tasty combo na natikman ni Kuya Pekto under the balete. Mukhang masarap yung rice. Mga ka-food explorers, tingnan nyo yung rice. Ha! Solid! Kita nyo? Chicken? Alam mo, yung chicken, andun yung
Yung may crispiness, tapos yung saltiness, yung may sweet ng konti. Tapos ang dami niyang naglalaro sa bibig mo na flavors. Masarap! Oh my gosh. Nakatikim ka na ba ng maskara? Sa Drunken Pig Gastropub, 6 na oras nilang pinirito at pinalutong ang mukha ng baboy. Rice? Ang lambot niya, pero ang crispy sa labas. Kahit sino, mapapa-extra rice din kapag hinainan ng Sinan Tomas. Sa mga kasalan nila, mga fiesta, ito talaga yung sino-showcase nila. Ang tawag sa amin sa Quezon ay pangmalakasan. O steamed fish, tulad ng rapsa ruleta dish na niluto ko para kay Ate May Bautista. Yehey! Broccoli natin eh. Sarap! Sarap siya. Parang It melts really in your mouth. texture, pakita natin, kumikinang-kinang. Kahit ang lamig ng barlig, talaga namang mapapawi kapag natikman mo ang aking mainit at masarap na chalet rice bowl. Una kong hiniwa into serving portions ang sariwang chalet na nahuli namin kanina. Pagkatapos ay pinahiran ko ito ng oyster sauce. Nang uminit na ang mantika, sinimulan ko nang iprito ang mga hiniwang chalet. Ilang minuto pa, luto na rin ang ating rice. Ipatong lang ang bagong pritong chalet sa mainit na kanin at ganun lang kadali. May simple at mabilis ka ng chalet rice bowl. Naimas. Oh my God. Oo nga, no? Biglang